Kabanata 761, sa bisperas ng dakilang labanan. Ang palad ni Yan Jinyaw ay malakas na tumama kay Xiaoyu. Inaasahan ni Qin Yu na gagawin ito ni Yan Jinyaw, kaya matagal na siyang naghanda. Nang malapit ng hawakan ng palad ni Yan Jinyaw si Qin Yu, humakbang pasulong si Qin Yu at itinaas ang kanyang kamay para harangan siya. Gayunpaman, humakbang pa si Yan Jinyaw. Inuna niyang itinaas ang kanyang kabilang palad para salubungin si Qin Yu. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Hindi niya inaasahan na talagang naghanda si Yan Jinyaw ng counterattack ng maaga. Tumama ang palad na iyon kay Xiaoyu. Si Xiaoyu, nakakapasok lang sa martial marti realm, ay hindi talaga maiwasan. Xiaoyu! Kulat na sigaw ni Qin Yu. Walang awang tumama ang palad na iyon sa katawan ni Xiaoyu. Nang malapit ng hawakan ng palad si Xiaoyu, ang kanyang katawan ay biglang sumabog na may isang pagsabog ng maliwanag na liwanag. Biglang lumitaw ang liwanag, at ang isang nakakatakot na kapangyarihan ay agad na bumuhos. Boom! Ang napakalaking kapangyarihan ay agad na nagpalipad kay Yan Jinyaw. Umatras ang kanyang katawan ng mahigit 10 hakbang bago niya pinatatag ang kanyang katawan, at umakyat ang dugo mula sa kanyang dibdib. Lahat ng naruroon ay natigilan. Maging si Qin Yu ay natulala. Nagmamadali siyang pumunta sa tabi ni Xiaoyu at nag-aalalang nagtanong, Xiaoyu, okay ka lang? Umiling si Xiaoyu, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Proteksyong kayamanan ng Dharma. Naisip ni Yan Jinyaw na si Xiaoyu ay may protective Dharma treasure sa kanya. Malamig niyang tiningnan si Qin Yu at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, Qin Yu, tatandaan ko ang sampal na ito. Pagkasabi nito, tumalikod si Yan Jinyaw at mabilis na umalis. Hanggang sa makarating siya sa isang lugar kung saan walang tao sa paligid ay nagluwa si Yan Jinyaw ng isang subo ng dugo. Paano nangyari ito? Medyo namutla ang mukha ni Yan Jinyaw. Ang pag-atake na ito ay tila nasaktan siya sa loob. Tuldok tuldok tuldok. Xiaoyu, paano mo nagawa iyon ngayon lang? Nagtatakang tanong ni Qin Yu. Umiling si Xiaoyu at sinabing, wala akong ginawa. Agad na natahimik si Qin Yu. Hindi niya namamalayan na tumingin sa lalaking may bigot. Lumaki ka na ba sa ganoong yugto? Ungol ng lalaking may bigot sa mahinang boses. Hinailan ni Qin Yu ang lalaking may bigot at naglakad sa gilid. Anong nangyayari? Ano ang liwanag na iyon sa katawan ni Xiaoyu? Tanong ni Qin Yu. Hinawakan ng lalaking may bigot ang kanyang baba at sinabing, dapat nahulaan mo na. Bakit mo ako tinatanong? Sumimangot si Qin Yu at sinabing, may kaugnayan ba ito sa babaeng nakamaskara? Oo. Tumango ang lalaking may bigot. Pero, hindi mo ba sinabi na ang babaeng nakamaskara ay isinilang na muli ng maraming beses, ngunit napakababa ng tsansa na lumaki siyang mas malakas? Medyo nalilito si Qin Yu. Tumango ang lalaking may bigot at sinabing, tama. Tiyak na hindi ito ang kanyang unang reinkarnasyon, ngunit walang maraming mga tala tungkol sa kanya sa kasaysayan, kaya sapat na ito upang patunayan na siya ay naging mas malakas ng ilang beses. Pero ngayon, masasabi lang na lumaki na siya sa stage kung saan may kamalayan na siyang protektahan ang sarili niya. Sa puntong ito, hindi napigil ang mapabuntong hininga ang lalaking may bigot. Natatakot ako na may lalabas pang demonyo sa mundong ito. Pagdating ng panahong iyon, tiyak na magiging kapahamakan, mahinang ungol ng lalaking may bigot. Nang makita ang lalaking may bigot, medyo nag-alala din si Qin Yu. Hindi niya maintindihan ang babaeng nakamaskara, ngunit sa iba't ibang senyales sa katawan ni Xiaoyu, alam niyang tiyak na hindi mabuting tao ang babaeng nakamaskara na ito. Kailangan kong pumunta sa Scripture Pavilion sa lalong madaling panahon, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Tuldok tuldok tuldok. Isang maikling araw na lang ang natitira bago niya ipaglaban si Blackie. Sa natitirang oras, hindi umalis si Qin Yu sa kanyang bahay. Dahil nawasak ang kanyang tirahan, pansamantalang manatili lamang si Qin Yu sa mansyon kasama ang lalaking may bigot. Sa sandaling ito, sa isang mystic realm ng Jingdu Martial Arts Association. Isang sinag ng liwanag ang kumislap, at pagkatapos ay dalawang figure ang lumabas sa liwanag. Ang dalawang ito ay walang iba kundi si Lola Chin at Blackie.
Ang katawan ni Blackie ay naglalabas ng simpleng panloob na chi. Ang panloob na chi na ito ay nagdala ng matinding pang-aapi. Tumingin si Lola Chin kay Blackie at nagtanong, Blackie, ano ang nararamdaman mo ngayon? Sumagot si Blackie sa malalim na boses, sa tulong mo, lubos akong nagtitiwala sa pagpatay kay Chinyu. Bahagyang tumango si Lola Chin at magiliw na ngumiti. Mabuti naman. Blackie, tandaan na patayin si Chinyu kahit anong mangyari. Huwag kang magpigil. Bahagyang yumuko si Blackie at sinabing, Lola Chin, huwag kang mag-alala. Sa puntong ito, ipinaalala ni Lola Chin, gayon din, maliban kung talagang kinakailangan, subukang huwag gamitin ang kanilang kapangyarihan. Tumingin si Blackie kay Lola Chin, malalim ang iniisip. Ipinaliwanag ni Lola Chin, Blackie, sa kanilang mga mata, maaaring ikaw ay isang kasangkapan lamang, isang piraso ng chess. Kaya hindi ko masisiguro na kung gagamitin mo ang kapangyarihan nila, walang magiging side effect. Pero sa paningin ko, anak kita. Hindi ako papayag na may mangyari sa'yo. Ang mga mata ni Lola Chin ay puno ng kabaitan. Tumango si Blackie at sinabing, Lola Chin, naiintindihan ko. Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa Martial Arts Academy. Sa gabi, sa wakas natapos na ang cultivation ni Chinyu. Tumayo siya mula sa lupa at sinabi sa mahinang boses, walang dapat na problema. Lumapit ang lalaking may bigot at nagsabi, Chinyu, paano kung, ipahiram ko muna sa iyo ang purple gold calabash. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Ganyan ka ba ka-confident? Medyo nagulat ang lalaking may bigot. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi ito tiwala. Ang mga patakaran ay nasa kanilang mga kamay. Walang nakakaalam kung papayagan nila ang paggamit ng mga magic artifact. At saka, napakamahal ng purple gold calabash na ito. Kapag lumitaw ito, hindi ko magagarantiya na hindi nila ito aagawin. Mukhang naisip ng lalaking may bigot na may sense. Tumango siya at sinabing, kung gayon, mag-ingat ka. Napaungol si Chinyu at hindi na nagsalita pa. Nang matutulog na si Chinyu, maraming mga figure ang biglang lumitaw sa pintuan. Ang mga taong ito ay walang iba kundi si Yan Jinyao at ang kanyang mga disipulo. Ang iilan sa kanila ay nakatayo sa pintuan at tahimik na tumingin kay Chinyu. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Naglakad siya pasulong at sinabing, Yan Jinyao. Anong ginagawa mo dito? Walang pakialam na sinabi ni Yan Jinyao, Chinyu, pinag-uusapan ng mundo kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina sa pagitan mo at sa akin. Sa tingin ko, dapat ayusin ang usaping ito. Bahagyang pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nginisyan. Bakit? Gusto mo bang makipag-away sa akin? Hindi. Umiling si Yan Jinyao. Ang kalaban mo ngayon ay si Blackie. Hindi ko siya sasamantalahin. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing, oh yeah. Tapos anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Yan Jinyao, ipapadala ko ang aking disipulo para lumaban. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Yan Jinyao, nababaliw ka na ba? Gumisi si Yan Jinyao. Sinasabi ng mga tagalabas na ikaw at ako ay pantay, pero sa paningin ko, kalokohan ka. Karapat-dapat ka lamang makipaglaban sa aking alagad. Nang marinig ang mga salita ni Yan Jinyao, hindi mapigilan ni Chinyu ang mapangiti. Yan Jinyao, kung gusto mo talagang makipagkompetensya sa akin, pagkatapos kong patayin si Blackie, sasamahan kita. Hindi. Pagkatapos mo lamang manalo laban sa aking alagad, ikaw ay kwalipikadong lumaban sa akin. Gumisi si Yan Jinyao. O siya nga pala, sasabihin ko sa'yo ng maaga. Kung mamamatay ka bukas, ligtas at maayos ang lahat. Kung buhay ka bukas, hamanin ka agad ng aking alagad. Kung tatanggapin mo o hindi, ikaw ang bahala. Kabanata 762, Chinyu vs Blackie. Ang mukha ni Yan Jinyao ay puno ng provocation at schadenfreude. Nang makita ang kanyang ekspresyon, hindi napigilan ni Chinyu na matawa. Yan Jinyao, naalala ko noong una kitang nakilala. Ikaw ay isang gwapong young master na may gentleman na pag-uugali. Noong oras na iyon, naisip ko na karapat-dapat kang maging korona ng prinsipe ng pamilya Yan.
Ngunit ngayon, mukhang pareho kayong masama at kaawa-awa. Walang magawang umiling si Chinyu, na may disappointment na nakasulat sa buong mukha niya. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yan Jingyao. Malamig siyang ngumuso at sinabing, hindi ko kailangan para malaman mo kung kamusta ako. Ngunit kung mabubuhay ka ba bukas ay mahirap sabihin. Pagkasabi nito, tumalikod si Yan Jingyao at umalis. Hindi mapakali si Chinyu na ibaba ang sarili sa antas ni Yan Jingyao. Ang kanyang motibo ay hindi malinis. Sinabi niya na gusto niyang hamanin ng kanyang disipulo si Chinyu, ngunit gusto lang niyang samantalahin ang sitwasyon. Kung nakipag-away siya kay Blackie, anuman ang kahihinatnan, tiyak na masasaktan si Chinyu. Sa oras na iyon, maaaring hindi kapareha ni Chinyu ang disipulo ni Yan Jingyao. Tuso talaga si Yan Jingyao. Ang lalaking may bigot ay hindi maiwasang magmura. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala. Tuldok tuldok tuldok. Kinabukasan. Bago magising si Chinyu, may 2 taong naghihintay sa pintuan. Matapos makita si Chinyu, humakbang ang 2 tao. Sinabi sa amin ni Lola Chi na sabihin sa iyo na hihintayin ka niya sa Qinggang Mountain, sabi ng 2 tao. Pagkasabi nun ay tumalikod na sila at umalis nang hindi lumingon. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, ang bundok Qinggang ay isang magandang lugar para ilibing ng mga tao. Pagkatapos bumalik at gumawa ng ilang simpleng paghahanda, sumugod si Chinyu sa Qinggang Mountain kasama si Xiaoyu at ang lalaking may bigot. Sa sandaling ito, ang paligid ng Qinggang Mountain ay napuno na ng mga tao. Ang mga taong ito ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Narinig nilang lahat ang balita at dumating upang panoorin ang labanan. Para naman sa mga tao mula sa Martial Arts Academy, maaga pa silang nagtipon dito, naghihintay sa matagal na labanang ito. Sa dami ng tao, puno ng galit ang mukha ng isang binata. Pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, hindi niya naiwasang makuyam ang mga kamao. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Han Wei. Paano siya napunta sa kung nasaan siya ngayon? Nakakuyom ang mga ngipin ni Han Wei. Walang kamalay-malay, tuluyan na niyang inilalayo ang sarili kay Chinyu. Young Master Han, hindi na kailangang magalit. Ang mga taong tulad ni Chinyu ay lilito paminsan-minsan, ngunit karamihan sa kanila ay hindi magkakaroon ng magandang wakas, aliw sa kanya ng attendant sa gilid. Walang sinabi si Han Wei, ngunit labis siyang nagalit. Mula nang matalo siya kay Chinyu, hindi na nakabawi si Han Wei. Kahit na siya ay nilinang ng buong lakas, ang kanyang bilis ay napakabagal. Siya, na minsang nasa top 10 nanograms ranking, ay matagal nang nawala. Tingnan mo, lumitaw si Blackie. Sa sandaling ito, biglang may sumigaw sa karamihan. Pagtingin, nakita nila si Blackie na nakatayo sa tuktok ng Mount Qinggang. Nakasuot siya ng itim, at ang kanyang damit ay lumipad sa simoy ng hangin. Napakalakas ng panloob na chi. Malayo man sila, may mga nagyayabang pa rin. Marunong ka talagang sumipsep. From so far away there's no way you can feel it, may nanunuya. Hindi mo naiintindihan. Ang panloob na chi na ibinibigay niya ay dumiretso sa kaibuturan ng aking puso. Sige magyabang ka. Kung magyayabang ka ng mabuti, baka magantihan ka ng buto. Sino ang pinapagalitan mo? Kung sino man ang pinapagalitan ko alam. Bago pa makalaban sina Chinyu at Blackie, nagsimulang magtalo ang mga manunood sa ibaba. Nandito na si Chinyu. Sa pagkakataong ito, may sumigaw at agad na napatingin ang lahat. Nakita nila si Chinyu, ang lalaking may bigot, at si Xiaoyu na bumaba ng taxi. Kung ikukumpara kay Blackie, na nagpapakitang gila sa tuktok ng bundok, mas mukhang down-to-earth si Chinyu. Nakasuot siya ng ordinaryong sportswear at hindi mukhang big shot. Tingnan mo, kumpara kay Blackie, hindi ba mas mababa ang panloob na chi ni Chinyu? Bullshit! Hinuhusgahan mo ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananamit. Kung hindi ka marunong magsalita, isara mo ang iyong anus. Mas gwapo si Blackie kaysa kay Chinyu. Talagang mananalo si Blackie. Ang hitsura ay tumutukoy sa kinalabasan. Ang hitsura ay lahat. Ang mga tao ay tila nahahati sa 2 pangkat.
Ang mga sumuporta kay Blackie at ang mga sumusuporta kay Chinyu ay nasa main itang pagtatalo. Napakaraming tao. Sa pagtingin sa dagat ng mga tao sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Chinyu na sumimangot. Malinaw, sinadya ni Lola Chin ang balita. Ang kanyang layunin ay upang hayaan ang mas maraming tao na manood. Mukhang may tiwala si Lola Chin. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Tila may kakaibang trumpo talaga si Blackie. Sa wakas nandito ka na. Sa sandaling ito, naglakad si Lola Chin papunta kay Chinyu. Sumulyap si Chinyu sa kanya at nginisyan. Old Beastard? Kung hindi ako dumating, paano ko papatayin ang babe mo? Little Beastard, how dare you say such arrogant words when you're about to die? Puno ng galit ang matandang mukha ni Lola Chin. Gumisi si Chinyu. Hayaan mo itong tumalon mula sa bundok. Bakit nakatayo pa rin siya at nag-pose? Sumulyap si Lola Chin kay Blackie, na nasa tuktok ng bundok, at sinabing may mahinang ngiti, nakatakdang tumayo si Blackie sa tuktok ng bundok, at ikaw ang kanyang tontong bato. Ganun ba? Nagtaas ng kilay si Chinyu. Kinuyam niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang gintong liwanag. Pagkatapos, biglang sumuntok si Chinyu sa direksyon ni Blackie. Agad na tinakpan ng nakakatakot na gintong liwanag ang langit at lupa. Gumawa siya ng isang hakbang. May excited na sumigaw. Boom! Ang gininto ang liwanag ay mabangis na nabasag sa tuktok ng bundok. Rumble! Ang malaking puwersa ay direktang winasak ang tuktok ng bundok. Tumalon din si Blackie pababa. Old Beastard? Parang ang tuktok ng bundok na binanggit mo ay sobrang marupok, panunuya ni Chinyu. Kinagat ni Lola Chin ang kanyang mga ngipin. Alam niyang hindi na siya makakakuha ng anumang kalamangan, kaya hindi na siya nagsalita pa. Chinyu, matagal na kitang hinihintay. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Blackie. Ang boses na ito ay naglalaman ng panloob na lakas, at ito ay gamulong na naging sanhi ng pananakit ng mga eardrum. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Blackie, pagkatapos ay naglakad patungo kay Blackie. Chinyu? Mag-ingat ka. Hinailan ni Xiaoyu si Chinyu at mahinang sinabi. Napangiti si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala. Ang pagpatay sa kanya ay parang pagpiga ng langgam. Pagkatapos sabihin ito, nanginginig ang mga paa ni Chinyu, at ang kanyang katawan ay umangat sa hangin. Sa halos isang iglap, dumating si Chinyu sa harap ni Blackie. Nagtama ang kanilang mga mata, at wala pang 10 metro ang pagitan nilang dalawa. Bagamat walang kumibo sa kanila, ang kanilang panloob na chi ay nagbabanggaan sa dilim. Basag. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila hindi na makayanan, at sa sandaling ito, lumitaw ang mga makakapal na bitek. Biglang bumuhos ang ipoypo sa pagitan nilang dalawa. Sa wakas ay hinintay ko na ang araw na ito, sabi ni Blackie na may malamig na tingin. Gumisi si Chinyu. Hinahangaan ko ang iyong espiritu ng pagharap sa kamatayan ng madali. Masyado kang walang kwenta. Sigaw ni Blackie. Nanginig ang kanyang katawan at ang kanyang itim na damit ay agad na nabasag. Pagkatapos, ang maitim na kamao ni Blackie ay bumagsak kay Chinyu. Kabanata 763, isang suntok. Isang malakas na puwersa, na sinamahan ng bagzo ng hangin, ang bumagsak patungo sa Chinyu. Saan man ito dumaan, ang mga puno ay nabali, at ang mga bato sa bundok ay nawasak. Kahit sa malayo, mararamdaman pa rin ng isa ang nakakatakot na panloob na chi. Ano? Napakalakas ng puwersa, gulat na bulalas ng isang tao. Agad namutla ang mukha ni Hanwei. Napakalakas ng puwersang ito. Isang pagtaas lang ng kanyang kamay ay napakalakas na, bulong ni Hanwei sa mahinang boses. Boom! Sa sandaling ito, biglang iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay at hinawakan ang kamao ni Blackie. Ang nakakatakot na apoy ng chi na sumabog mula sa katawan ni Blackie ay biglang naglaho sa sandaling ito. Agad ding naging kalmado ang paligid. Ang puwersa ng chi sa kanyang kamao ay tila napigilan ni Chinyu. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Hanwei nang makita niya ito. Ang nakakatakot na suntok ni Blackie ay madaling na-neutralize. Nasa ganoong antas na ba ang kasalukuyang Chinyu? Paano ito? Gustong mamatay ni Hanwei. Alam niyang may gap sa pagitan nila ni Chinyu,
pero hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang gap. Itong kaunting lakas lang. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Blackie, na nasa harapan niya. Unti-unting lumilitaw ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Alam ni Blackie na hindi maganda ang mga bagay. Mabilis siyang kumawala mula sa palad ni Chinyu at agad na bumaril pabalik. Sa isang galaw lang, tila nasubukan na ng magkabilang panig ang isa't isa. Malamig na tumingin si Blackie sa direksyon ni Chinyu, at bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Agad na nagyelo ang kapaligiran. Napabuntong hininga ang lahat. Chinyu? Talagang nagulat ka sa akin, malamig na sabi ni Blackie. Ganon ba? Nabigo mo ako, sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Isang madilim na tingin ang sumilay sa mga mata ni Blackie. Pagkatapos, ang itim na enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang pumutok ng paunti-unti. Chinyu? Ngayon ang araw na mamatay ka. Sa galit na dagandong ni Blackie, ang kanyang katawan ay naging sinag ng itim na liwanag at sumugod patungo kay Chinyu. Ang kanyang kamao ay nagdala ng mga alon ng matalas na enerhiya at mabilis na sumugod patungo kay Chinyu. Ang katawan ni Chinyu ay kasing liwanag ng isang lunok. Sa likod ng kanyang mga kamay, umasa siya sa kanyang sobrang bilis para iwasan ang bawat suntok. Swish! Sa isang kisap mata, daan-daang suntok na ang nailabas ni Blackie. Ang natitirang kapangyarihan lamang ay nabasag na ang lupa sa libu-libong mga butas. Ito ay sapat na upang ipakita ang kanyang lakas. Gayunpaman, gaano man kalakas ang kanyang kamao, hindi niya mahawakan ang kahit isang sulok ng damit ni Chinyu. Matapos ang libu-libong suntok, hindi napigilan ni Blackie ang paghinga. Ano, ang alam mo lang umiwas. Malamig na sabi ni Blackie. Ngumisi si Chinyu, sino kung hindi ikaw mismo ang maaaring sisihin sa iyong mabagal na bilis. Galit na sigaw ni Blackie, kung lalaki ka, lumaban ka ng hayagan. Pagkatapos sabihin iyon, muling bumaril si Blackie kay Chinyu. Naglabas ng itim na liwanag ang kanyang katawan. Pinawi ng liwanag na ito ang langit at araw, na para bang naglalaman ito ng misteryoso at hindi maarak na kapangyarihan. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nginisyan. Fine, pagkatapos ay mabubusog kita. Ikinuyom ni Chinyu ang kanyang kamao at bahagyang sumandal. Sa sumunod na segundo, biglang sumuntok si Chinyu. Klang! Isang malutong na tunog ang pumasok sa tenga ng lahat. Ang tila payak at walang palamuting suntok ni Chinyu ay dumurog sa mabilis na si Blackie. Ang lahat ay nakakita lamang ng isang itim na figure na bumaril patungo sa Chinyu at lumilipad pabalik sa susunod na segundo. Ang katawan ni Blackie ay parang bola ng kanyan, bumaril ng paatras at binasag ang hindi mabilang na mga bundok. Boom! Ang tunog ng hindi mabilang na mga bato na gumugulong pababa mula sa tuktok ng bundok ay maririnig. Matapos basagin ang hindi mabilang na mga bato, halos hindi na pinatatag ni Blackie ang kanyang katawan. Para sa isang sandali, ang tanawin ay lubhang tahimik, at kahit isa ay maaaring marinig ang tunog ng paghinga. Isang suntok. Sa isang suntok lang, pinalipad niya si Blackie. Tulad ng inaasahan kay Chinyu. Lagi niyang sinusupresa ang mga tao. Pangit din ang ekspresyon ni Lola Chin. Ang kanyang kulubat na mukha ay patuloy na nanginginig, at isang nakakatakot na panloob na chi ang pumuno sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, itinulak ni Blackie ang mga guho at gumapang palabas. Malamig niyang tiningnan si Chinyu, at isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Ang suntok na ito ay tila nabasag ang kanyang mga buto. Nakakatakot na kapangyarihan. Bahagyang kumunat ang noo ni Blackie. Kung wala akong katawan ng Heaven Swallow ang Python, ang suntok na ito ay nabasag na ako sa meat paste. Huminga ng malalim si Blackie. Pinasag niya ang mga bato sa bundok at muling tumingin kay Chinyu. Chinyu? Nakakagulat ka talaga. Ibinuko ni Blackie ang kanyang bibig at inilabas ang kanyang dila. Ngunit sa kasamaang palad, kahit gaano kakalakas, ikaw ay isang mortal lamang. Habang nagsasalita siya, naikuyom ni Blackie ang kanyang mga kamao at bahagyang yumuko ang kanyang likod, na parang sisubog na may kung anong malakas na puwersa. Ang panloob na chi ay lumabas kasama si Blackie bilang sentro. Ang katawan ni Blackie ay bumuo ng itim na arko na bahagyang yumanig.
Pagkaraan ng ilang sandali, kumalat ito sa lahat ng direksyon na may napakabilis na bilis. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at itinaas ang kanyang ulo para umungol. Isang nakakatakot na panloob na chi ang bumulwak at tumangay sa buong Qinggang Mountain. May mga nagluwa pa ng dugo. Nakakatakot na kapangyarihan. Ito na ba ang buong lakas ni Blackie? Tulad ng inaasahan sa taong nakipag-away kay Jiang He. Maging si Yan Jinyaw ay bahagyang sumimangot, na para bang nabigla siya sa kapangyarihan ni Blackie. Ang kapangyarihang iyon ay sumabog ng mahabang panahon at umalangaw-ngaw sa buong bundok. Qin Yu? Natatakot ka ba? Iniunat ni Blackie ang kanyang daliri at itinuro si Qin Yu. Kinusot-kusot ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, hindi masama, ngunit sa aking palagay, ganoon lang. Ngumisi si Blackie at sinabing, kalokohan mo. Natatakot ako na hindi mo pa nakikita ang kapangyarihan ng isang martial marquis sa kanyang tuktok. Medyo nagulat na sabi ni Qin Yu, kaya ito ang iyong pinakamataas. Akala ko tinatago mo ang lakas mo. Isang bakas ng displeasure ang bumalatay sa mukha ni Blackie. Gumuso siya. Ang yabang mo talaga. Sana maging mayabang ka pa rin mamaya. Gumisi si Qin Yu. Kung may galaw ka, gamitin mo lang. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Hindi na nagsalita pa si Blackie. Itinaas niya ang kanyang palad, at ang mga daloy ng panloob na chi ay dumaloy sa kanyang braso at natipon sa kanyang palad. Boom! Matapos ang isang malakas na tunog, ang damit ni Blackie ay agad na nabasag, na nagpapakita ng kanyang maitim at medyo madulas na balat. Ang bahagyang kakaibang balat na ito ay nagniningning na may nakasisilaw na liwanag sa ilalim ng sikat ng araw. At nag-iipon pa rin ang kapangyarihang iyon patungo sa kanyang palad. Nakita nilang binalot ng itim na enerhiya ang palad niya. Tinulyapan ni Blackie si Qin Yu, pagkatapos ay biglang naikuyom ang kanyang kamao. Sa isang iglap, lumakas ang hangin at mga ulap, at nagbago ang kulay ng langit. Ang bagzo ng marahas na hangin ay sumabog, at isang nakakatakot na aura ang nagmula sa lahat ng direksyon. Ang ilang mga tao ay hindi nakayanan ang kapangyarihang ito at lumuhad sa lupa sa lugar. Ang ilang mga tao ay kahit na direktang durog sa karne paste. Anong nakakatakot na kapangyarihan? Anong klaseng galaw ito? Ang panloob na chi lang ay sapat na para manginig ang ating mga katawan. Maging si Yan Jinyaw at ang iba pa ay tila hindi komportable. Buti naman. Patayin siya. Tuwang-tuwang sigaw ni Lola Chin. Tila sobrang tiwala niya sa hakbang na ito. Tumingin si Blackie mula sa itaas. Ang kanyang itim na mga mag-aaral ay naglalabas ng mga alon ng kakaibang panloob na chi. Qin Yu? Oras na para tapusin ito, malamig na sabi ni Blackie. Bago siya matapos magsalita, binaril niya ulit si Qin Yu. Walang humpay ang tunog ng kaluskos, at ang kakilakilabot na kapangyarihang iyon ay malapit ng mapunit ang kawalan. Pumunta ka sa impyerno. Ulit-ulit na umungol si Blackie. Ang itim at nagniningning na kapangyarihan na iyon ay malapit nang sumabog sa harap ni Qin Yu. Boom! Sa sandaling ito, kumilos si Qin Yu. Ginamit niya ulit ang parehong trick. Kinuyam niya ang kanyang kamao at lumitaw ang isang gintong liwanag, patungo kay Blackie. Sa sumunod na segundo, muling lumipad si Blackie at ang itim na enerhiya sa kanyang katawan. Kabanata 764, ang kapangyarihan ng isang martial saint. Ang lahat ng kapangyarihan ni Blackie ay agad na gumuho at nagkawatak-watek. Sa ilalim ng suntok na ito, isang gintong liwanag ang agad na sumibol. Muling bumaril ang figure ni Blackie. Sa pagkakataong ito, direkta niyang dinurog ang isang bundok, at ang buong katawan niya ay idiniin sa ilalim ng mga bato sa bundok. Hindi napigilan ng lahat na manlaki ang kanilang mga mata. Ang walang kapantay na nakakasilaw na liwanag ni Blackie ay talagang na-neutralize ng isang suntok. Kaya, sobrang nakakatakot. Napakakapangyarihan na ni Qin Yu sa ganoong lawak. Sa isang suntok lang, na-neutralize niya ang killing move ni Blackie at pinalipad pa siya. Sa hindi kalayuan, hindi napigilan ng mga young masters ng mga aristokratikong pamilya na hindi makapagsalita. Ang bilis ng paglaki ni Qin Yu ay medyo masyadong mabilis. Napabuntong hininga si Zhuang Teng. Oo, kung ikaw o ako,
hindi tayo makakatakas sa kamatayan sa suntok ni Blackie ngayon lang. Gayunpaman, talagang nalutas ito ni Qin Yu ng napakadali. Napabuntong hininga din si Chu Heng. Maging ang mukha ni Yan Jinyaw ay kumislap na may bahid ng solemnidad. Hindi niya inaasahan na halos kunin ni Qin Yu ang buhay ni Blackie sa 2 suntok lang. Blackie. Isang malungkot na dagindong ang pinakawalan ni Lola Chin. Ang kanyang may edad na figure ay biglang bumaril kay Blackie. Sa sandaling ito, ang mga bato sa bundok ay biglang naging mga guho. Tumayo ulit si Blackie. Puno ng dugo ang katawan ni Blackie. Itinaas niya ang kanyang ulo at umungol. Tilat ang kanyang mga mata habang napuno ng galit ang buong mukha niya. Qin Yu? Ang tanga mo. Galit na sigaw ni Blackie. Isang nakakatakot na airwave ang kumalat sa lahat ng direksyon. Bahagyang nanginig ang mga paa ni Qin Yu, at ang kanyang katawan ay umangat sa hangin. Malamig niyang tiningnan si Blackie at sinabing, nakakamangha na nakaligtas ka sa suntok na ito. Ang katawan ng Heaven Swallowing Python ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Ang papuri na ito ay nagparamdam kay Blackie ng labis na kahihiyan. Bilang isang peak Earth rank demonic beast, ang katawan nito ay walang kapantay sa mundo. Kahit na sa mga demonyong hayop, ito ay nasa tuktok. Ngunit ngayon, kaharap si Qin Yu, talagang hindi ito mananalo ng ganoon kadali. Qin Yu? Gusto kitang patayin. Dapat kitang patayin. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang malungkot na boses ni Blackie. Gumisi si Qin Yu. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Ang mga alon ng gininto ang liwanag ay sumabog mula sa katawan ni Qin Yu habang ang Absolute Beginning Sacred Fist ay unti-unting namumuo. Ang kanyang kamao ay walang katulad na nakakasilaw, parang bilog na araw. Sinabayan ng galit na dagindong ni Qin Yu, bumuhos ang gintong liwanag patungo kay Blackie. Napakalakas ng suntok na ito. Ang buong lupa ay agad na gumuho, buhangin at mga bato ay lumipad kung saan-saan, at ang langit ay nagdilim. Blackie. Agad na nabalisa si Lola Chin. Bigla siyang tumayo at may balak umatake. Sa sandaling ito, biglang naglabas ng kakaibang liwanag ang katawan ni Blackie. Ang liwanag na ito ay naglalaman ng kakaibang aura, at kumalat ang mga alon ng panloob na chi. Pagkatapos, bumangon si Blackie mula sa lupa. Iniunat niya ang kanyang palad at sinampal si Qin Yu. Boom! Sa sandali ng banggaan, ang buong lupa ay dumagundong. Ang gininto ang liwanag na pinasabog ni Qin Yu ay talagang nagkalat sa isang iglap. Nanliit ang mga mata ni Qin Yu, at hindi niya maiwasang sumimangot. Ito ang kapangyarihang dinala mula sa Mystic Realm. Napaisip si Qin Yu sa loob. Tumangala siya at nakitang naglalabas ng kapangyarihan si Blackie na hindi sa kanya. Ang kapangyarihang ito ay hindi masasabing malakas, ngunit ito ay lubhang kakaiba. Ito ay tulad ng isang kapangyarihan na naipasa sa loob ng libu-libong taon. Unti-unting gumagaling ang mga sugat sa katawan ni Blackie. Sunod-sunod na lumitaw ang mga spot sa kanyang maitim na balat. Anong nangyari? Ang lahat ay nakaramdam ng pagkalito sa isang sandali. Hindi man nila makita ang eksaktong nangyari kay Blackie, ramdam na ramdam nila ang abnormalidad sa katawan nito. Maging ang lalaking may bigot ay hindi napigil ang sumimangot. Hindi tama ang kapangyarihang ito. Hindi ito sa Heaven Swallowing Python, nakasimangot na sabi ng lalaking may bigot. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang kumunat ang noo ni Xiaoyu. Umiling ang lalaking may bigot at hindi nagpaliwanag. Sa huli, ginamit niya pa rin ang kapangyarihang ito. Hindi napigilan ni Lola Chi na mapabuntong hininga. Ang kapangyarihang ito ay mahiwaga at hindi mahuhulaan, at nagmula ito sa 8 mataas na antas na opisyal. Gayunpaman, walang nakakaalam kung anong uri ng mga epekto ang aidudulot nito. Sa Qinggang Mountain na wasak na, 2 figure ang nakatingin sa isa't isa. Qin Yu? Natatakot ka ba? Malamig na tanong ni Blackie. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, natatakot. Oo tama. Pagkatapos sabihin iyon, ang katawan ni Qin Yu ay bumaril kay Blackie. Hindi umiwas si Blackie at itinaas ang kamao para salubungin ito. Boom! Isang malakas na tunog ang narinig at ang katawan ni Qin Yu ay direktang nabasag sa lupa. Sandaling tulala ang lahat.
Kanina lang, binubugbog pa si Blackie. Sa napakaikling panahon, bakit parang nagbago ang pagkatao niya? Sa hangin, malamig na tumingin si Blackie sa direksyon ni Chinyu. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at tahimik na naghintay para kay Chinyu. Kumapang si Chinyu palabas ng hukay. Tinapa niya ang kanyang leeg at pinagpag ang kanyang mga braso. Nakakatakot na kapangyarihan, mahinang ungol ni Chinyu habang pinagpag ang kanyang mga palso. Ang suntok ngayon ay tila mahina at walang kapangyarihan, ngunit sa sandaling ito ay dumampi, para itong bombang sumabog. Napakalakas nito. Ano ang nangyayari sa kapangyarihang ito sa kanyang katawan? Kumunat ang noo ni Chinyu. Huminga siya ng malalim, at muling nagningas ang kanyang katawan sa gintong liwanag. Nagliwanag ang marka ng Divine Dragon Power sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang Divine Dragon Power ay wala ng silbi sa akin. Napuno ng kawalang interes ang mga mata ni Blackie. Hindi umimik si Chinyu. Huminga siya ng malalim at mabilis na humakbang patungo kay Blackie. Dumating ang gintong kamao sa harap ni Blackie sa isang iglap. Gayunpaman, nawala ang figure ni Blackie sa isang iglap. Ang bilis nito ay napakabilis na halos imposibleng makita sa mata. Ito ay, ang Windward Formula. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Bago makapag-react si Chinyu, nagpakita si Blackie sa langit sa itaas ng Chinyu. Isinara niya ang kanyang mga kamao at marahas na hinampas ang mga iyon patungo kay Chinyu. Boom! Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, ang mga buto ni Chinyu ay agad na nabali at ang kanyang katawan ay bumaril patungo sa lupa. Gayunpaman, bago pa mapunta si Chinyu sa lupa, ang figure ni Blackie ay nakarating na sa ibaba ng Chinyu. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang hita at leeg ni Chinyu, pagkatapos ay mariing dumapo ang kanyang tuhod sa ibabang bahagi ng tiyan ni Chinyu. Wow! Biglang nagluwa si Chinyu ng isang subo ng dugo. Namumula ang mga ugat sa noo niya. Iyan lang ba ang mayroon ka? Hinawakan ni Blackie si Chinyu gamit ang isang kamay at sinuntok ang kanyang dibdib. Paf! Napakalakas ng suntok kaya nabasag nito ang dibdib ni Chinyu. Saan ang iyong tiwala mula ngayon? Malamig na sabi ni Blackie. Ang mukha ni Chinyu ay sobrang mapatla, at ang kanyang panloob na chi ay medyo nasaraan ng loob. Ang kapangyarihang ito. Anong nangyayari? Umungal si Chinyu sa loob. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Chinyu ang isang hindi malalampasan at walang katulad na kapangyarihan. Hindi tama yan. There's something wrong with Blackie's power, seryosong sabi ng lalaking may bigot. Ang kapangyarihang ito ay malamang na mula sa isang martial saint. Kabanata 765, Landscape Painting ng babaeng nakamaskara. Galing ito sa isang martial saint. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyu. Napatingin din ang mga tao sa paligid sa lalaking may bigot. Sabi ng lalaking may bigot na may malungkot na tingin, tama. Ang kapangyarihang ito ay tiyak na nagmula sa isang martial saint. Sa madaling salita, ginagamit ni Blackie ang kapangyarihan ng isang martial saint. May nagtanong. Sumimangot ang lalaking may bigot at sinabing, masasabi mo iyan, ngunit kung ikukumpara sa isang tunay na martial saint, ang lakas na maipapakita ni Blackie ay mas mababa. Kahit na ang lakas na maipapakita ni Blackie ay hindi maihahambing sa isang tunay na martial saint, tiyak na hindi ito maikukumpara ng isang martial marquis. Sa sandaling ito, isang tao mula sa gilid ang lumakad pasulong at nagsabi. Oo, narinig ko na rin. Daan-daang martial marquises daw ang minsang nagplanong kabkuban ang isang martial saint, ngunit sa huli, namatay silang lahat sa kamay ng martial saint na iyon. Kung ganoon ang kaso, natatakot ako na si Chinyu ay mahihirapan. Si Blackie ay, pagkatapos ng lahat, isang miyembro ng Jingdu Martial Arts Association. Tiyak na gagamit sila ng hindi maisip na mga pamamaraan. Saglit, bakas ng solemnidad ang mga mukha ng lahat. Kahit na manalo si Blackie, hindi ito magiging marangal na tagumpay. Kahit matalo si Chinyu, magiging marangal pa rin itong pagkatalo, malamig na sabi ng isang tao. Sa harap nila, si Chinyu ay binuhat ni Blackie sa ere. Hinawakan ng kanyang itim na palad ang ulo ni Chinyu. Ang napakalaking puwersa ay nagparamdam kay Chinyu ng hindi matiis na sakit. Anong mali? Chinyu?
Nasaan ang iyong kakayahan? Sarkastikong sabi ni Blackie. Yun lang ba? So yun lang ang meron ka. Tumulo ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Chinyu. Siya ay malubhang nasugatan. Tinubukan niyang kumawala, ngunit nalaman niyang ang lakas ni Blackie ay napakahusay. Hindi siya makalaya sa lahat. Blackie, patayin mo siya dali. Sigaw ni Lola Chin. Alam niya na napakaraming posibilidad na nakatago sa katawan ni Chinyu. Tinulyapan ni Blackie si Lola Chin, pagkatapos ay nginisyan. Chinyu? Narinig mo ba iyon? Hiniling sa akin ni Lola Chin na patayin ka. Upang maisip ka ni Lola Chin, itinuturing kang napakakahanga-hanga. Habang nagsasalita siya, patuloy na lumalakas ang kamay ni Blackie na nakahawak sa ulo ni Chinyu. Ang matinding sakit ay agad na naging sanhi ng pag-ungol ni Chinyu sa sakit. Pakiramdam niya ay madudurog ang kanyang bungo, at maging ang kanyang banal na sentido ay bahagyang nanginginig. Kagalang-galang na Fifth Mountain. Sa sandaling ito, biglang nagpakawala si Chinyu ng malakas na dagindong at inilabas ang kanyang mahiwagang sandata. Ang Venerable Fifth Mountain ay agad na bumagsak kay Blackie. Malamig na ngumuso si Blackie. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay upang tanggapin ito, ngunit napagtanto niya na ang kagalang-galang na Fifth Mountain ay walang kapantay na mabigat at hindi na mapipigilan. Walang magawa, walang choice si Blackie kundi itabi si Chinyu at barilin sa malayo. Si Chinyu, na napalaya, ay hindi nang ahas na maging pabaya. Tinamantala niya ang pagkakataong ito para mabilis na umatras. Kasabay nito, may lumabas na ilang pil-pil sa kamay niya at pinasok niya iyon sa bibig niya. Sa pagpasok ng tableta sa kanyang tiyan, ang mga sugat ni Chinyu ay agad na gumaling ng husto. Chinyu, huwag mo na siyang awayin. Ang kanyang lakas ay nagmula sa isang martial saint. Talagang hindi siya isang taong maihahambing mo. Umungol ang lalaking may bigot. Tinulyapan ni Chinyu ang lalaking may bigot at hindi napigilan ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Ang kapangyarihan ng isang martial saint. No wonder. Huminga ng malalim si Chinyu. Chinyu? Tumakbo ka dali. Naglalaro ng dirty si Blackie. Umungol ang lalaking may bigot. Maingay. Sa sandaling ito, biglang iniunat ni Lola Chin ang kanyang palad at sinampal ng bigot ang lalaki. Ang lalaking may bigot ay nagmamadaling hinayla si Xiaoyu at tumakbo ng daan-daang metro palayo. Little bastard, mabuti pang itikom mo ang bibig mo. Kung hindi, wala akong balak na patayin ka muna, malungkot na sabi ni Lola Chin. Sa bundok, kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Ito ang tanging pagkakataon niya para mahanap si Yan Ruozo. Kung susuko siya ngayon, hindi niya alam kung kailan siya magkakaroon ng pagkakataon sa susunod. Ang lakas ng isang martial saint. Gusto ko rin subukan. Huminga ng malalim si Chinyu. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at muling lumitaw ang ginintoang liwanag. Pagkatapos, hinawakan ni Chinyu ang Absolute Beginning Sacred Fist sa kanyang kamay at muling sumugod kay Blackie. Sa pagkakataong ito, hindi na kumilos si Blackie at hinayaan ang Absolute Beginning Sacred Fist ni Chinyu na dumapo sa kanyang katawan. Klang! Nakakabingi agad ang malakas na tunog ng banggaan. Napaatras pa ng ilang hakbang ang figure ni Chinyu. Sa kabilang banda, ang maitim na balat ni Blackie ay walang katulad na makinis at hindi man lang naapektuhan. Hindi ito makakalusot sa depensa. Kumunat ang noo ni Chinyu. Nang makita ito, hindi napigilan ni Blackie ang mapatawa. Ito ba ang iyong kapangyarihan? Ketawa-tawa, ketawa-tawa. Umuungol na si Blackie. Malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Sa isang pag-iling ng kanyang palad, hinawakan niya ang tansong espada sa kanyang kamay. Ang bronze sword na ito ay maaaring mag-iwan ng marka sa tarangkahan ng Immortal Slaying Sect. Ang pisikal na katawan ni Blackie ay wala. Blackie, hindi ordinaryo ang espadang ito. Kailangan mong mag-ingat. Sigaw ni Lola Chin. Si Blackie ay isang mommy's boy. Palagi niyang pinakikinggan ang mga salita ni Lola Chin. Sa makatuwid, agad niyang tiningnan si Chinyu, inayos ang kanyang panloob na chi, at naglagay ng tame time na ekspresyon. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Hinawakan niya ang tansong espada gamit ang dalawang kamay, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay lumundag sa espada.
Ang mga sinag ng nakakasilaw na liwanag ay nagsimulang dumagsa sa tansong espada, at isang nakakatakot na aura ang kumalat sa isang iglap. 9 absolute beginning slashes, third slash. Itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at ginawa ang ikatlong slash. Alam niya na ang unang dalawang laslas ay tiyak na hindi makakasakit kay Blackie. Agad na lumitaw ang abot langit na sword light. Isang nakakatakot na aura ang kumalat sa buong batis ng bundok. Si Chinyu ay nagpakawala ng galit na dagindong habang ang tansong espada sa kanyang kamay ay walang awa na humahampas kay Blackie. Hindi nang ahas si Blackie na maging pabaya. Sa isang malakas na dagindong, sabay na itinaas niya ang kanyang dalawang kamao at hinarap ang sword light head-on. Boom! Ang nakakatakot na internal chi ay bumangga at nagpalipad sa mga nakapaligid na nanunood. Maging ang mga young masters ng mga aristokratikong pamilya ay nabigla hanggang sa samuka sila ng dugo. Samantala, si Hanwei ay nakaluhod sa lupa na ang ilan sa kanyang mga buto ay bali. Paano ito? Si Hanwei ay nasa matinding sakit, at puno ng kahihiyan. Ang kasalukuyang siya ay hindi makayanan ang mga aftershocks ng banggaan ni Chinyu. Maaari ba talagang ilabas ng isang tao ang ganoong kapangyarihan? Ang iba ay hindi napigil ang umungol sa mahinang boses. Unti-unting nawala ang liwanag, at pumutok ng paputok si Blackie. Tumingin siya kay Chinyu mula sa itaas at ngumisi. Mukhang ito ang iyong trump card. Kahit ang pangatlong slash ng 9 absolute beginning slashes ay hindi siya masasaktan. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang pangit. Matapos makuha ni Blackie ang kapangyarihan ng isang martial saint, ang kanyang lakas ay lumampas na sa kanyang imahinasyon. Chinyu? Ako na. Dumausdes ang mga kamay ni Blackie, na parang naghahanda ng nakakatakot na galaw. Sa isang iglap, ang kapangyarihang bomb alot sa buong mundo ay natipon sa kanyang katawan. Matapos maramdaman ang kapangyarihang ito, namutla ang mukha ng lahat. Kahit na napakalayo nila, ramdam pa rin nila ang sindek ng kapangyarihang iyon. Walang kamalay-malay na napaatras si Chinyu ng 2 hakbang. Ang malakas na kapangyarihang iyon ay nagparamdam kay Chinyu ng matinding panganib. Masama ang mga bagay. Napuno ng pagkabigla ang lalaking may bigot sa mukha, at ang kanyang noo ay nababalot ng malamig na pawis. Sa ilalim ng pamamaraang ito, kahit si Chinyu ay tiyak na hindi makayanan. Ang kapangyarihang iyon ay patuloy pa rin, at sa ilalim ng kapangyarihang ito, ang buong espasyo ay nanginginig. Mag-isip ka ng kung ano-ano. Nag-aalalang sabi ni Xiaoyu. Walang sinabi ang lalaking may bigot. Patuloy niyang hinahaplos ang kanyang balbas habang mukhang balisa. Nakuha ko. Sa pagkakataong ito, parang may naisip ang lalaking may bigot. Nagmamadali siyang tumingin kay Chinyu at sumigaw, Chinyu, kunin mo ang landscape painting ng babaeng nakamaskara. Kabanata 766, matitiis mo ba ito sa pangalawang pagkakataon? Landscape painting. Kumunat ang noo ni Chinyu. Anong landscape painting ang mayroon siya sa kanyang mga kamay? Ang nakuha niya sa kabaong ay isang painting lamang na tila anting-anting na guhit na multo. Gayunpaman, walang oras upang isipin ito. Palakas ng palakas ang internal chi ni Blackie. Masasabing ito ay nanginginig sa lupa. Nahaharap sa matinding layuning ito ng pagpatay, lahat ng naruroon ay napabuntong hininga. Patayin siya. Tuwang-tuwang sigaw ni Lola Chin. Isang galit na galit ang pinakawala ni Blackie. Kasunod nito, ang mga daloy ng walang katulad na purong itim na enerhiya ay lumipad patungo sa Chinyu. Rumble. Parang meteorite na bumabagsak, dumagundong ang lupa. Ang malakas na presyon ay nagdulot ng walang humpay na panginginig sa buong katawan ni Chinyu. Ang mga tao sa malayo ay hindi makayanan ang pressure na ito at agad na lumuhad sa lupa, hindi makabangon. Bilisan mong umatras. Lumayo ka sa kanila. May sumigaw. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang bumaril sa likod nila. Ang enerhiyang iyon ay bumagsak kay Chinyu. Ang kapangyarihang bomb alot sa buong lugar ay kumalat sa buong espasyo. Lumitaw ang mga bitek sa katawan ni Chinyu. Gayunpaman, sa ilalim ng malaking pressure na ito, hindi pa rin sumuko si Chinyu. Mabilis niyang inalis ang tansong espada at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang gintong liwanag ay agad na sumabog.
Ang gintong liwanag ay patuloy na namumuo sa kanyang mga kamao. Isang maliwanag na ilaw ang sumabog. Isang itim at isang maliwanag, ang dalawang puwersa ay bumuo ng isang matalim na kaibahan, tulad ng isang paghaharap sa pagitan ng kadiliman at liwanag. Gusto pa bang lumaban ang batang ito? Ulalas ng isang tao. Ang lalaking may bigot ay hindi napigilan ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabing, Chinyu, huwag kang magpasikat. Hindi ito isang bagay na maaari mong labanan. Sa ganitong uri ng kapangyarihan, tiyak na mamamatay siya. Ngumisi si Lola Chin, bakas ng excitement ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang bibig ni Chinyu ay naglabas ng namamaos na dagandong. Kasunod nito, ang gintong liwanag mula sa kanyang buong katawan ay natipon sa kanyang kanang kamao. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay nawala, ngunit ang kanyang kamao ay direktang naging puting kulay. Sa sandaling ito, isa pang galit na galit ang tumunog. Ang nagliliyab na puting kamao na iyon ay biglang may mga bakas ng lilang palamuti. Espiritual na apoy. Parang may nakakilala sa hint ng purple na iyon. Ngunit hindi pa rin ito ang katapusan. Ang iskarlate na kulay ng kapangyarihan ng banal na dragon ay tila nakuha at natipon sa kanyang kanang kamao. Sa isang maikling sandali, naging makulay at nakakasilaw ang kamao ni Chinyu. Kasabay ng galit na dagandong ni Chinyu, ang kanyang kanang kamao ay biglang nabasag. Boom! Marahas na nagbanggaan ang dalawang puwersa sa sandaling ito. Isang nakakatakot na panloob na chi ang sweep out sa lahat ng direksyon tulad ng isang nuclear bomb pagsabog. Ilang sandali, kahit ang kawalan ay tila nanginginig, naglalabas ng kakaibang hagong. Boom! Pagkatapos ng isa pang pagsabog, ang paligid ay agad na naging isang malawak na puti. Sa isang sulyap, walang malinaw na makikita. Anong nangyayari? Anong nangyari? Napasigaw ang lahat. Walang makita ang mga mata ko. Patay na ba siya? Sino ang nanalo at sino ang natalo? Hindi makita ng lahat ang eksena sa harap nila, maging si Lola Chin, lalaking may bigot, at ang iba pa. Huwag mo nang isipin iyon. Malamang naging kalansay na si Chinyu. Ngumisi si Lola Chin. Alam na alam niya ang kapangyarihan ng teknik ni Blackie. Ito ang tunay na kapangyarihan ng isang martial saint. Talagang hindi ito isang bagay na kayang labanan ni Chinyu. Sa wakas, unti-unting lumitaw ang eksena sa kanilang harapan. Nagsimula ring mawala ang maikling panahon ng pagkabulag. Sino ang nanalo? Sino nanalo? Nag-aalalang sabi ng lahat. Medyo kalmado si Lola Chin. Sigurado siyang mamamatay si Chinyu sa pamamaraang ito. Ito ba ang kapangyarihan ng isang martial saint? Sa sandaling ito, ang boses ni Chinyu ay pumasok sa tenga ng lahat. Nang marinig ang boses na ito, biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Lola Chin. Anong nangyayari? Kulat na sigaw ni Lola Chin. Sa pagmamasid, nakita nila si Chinyu na nakatayo roon na hindi gumagalaw. Halos punit-punit na ang damit niya pero wala ni isang gasgas sa katawan. Si Chinyu, nakaligtas. May lumunok, na parang hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Iyan ang kapangyarihan ng isang martial saint, paano siya nakaligtas. Maging ang ekspresyon ni Yan Jinyaw ay sobrang pangit. Kung siya iyon, namatay na siya ngayon. Chinyu. Hindi napigilan ni Yan Jinyaw ang pagkayem ng kanyang mga kamao. Little bastard, hindi siya patay. Lalong nagalit si Lola Chin. Gayunpaman, habang siya ay galit, mayroon ding takot sa kanyang puso. Kailangang malaman ng isa na ang kasalukuyang Chinyu ay nasa huling yugto pa lamang ng Martial Marquee Realm. Hindi pa siya nakakatuntong sa tuktok ng Martial Marquee Realm. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, nakayanan niya ang isang spell na naglalaman ng kapangyarihan ng isang Martial Saint. Kung ang batang ito ay papasok sa Martial Saint Realm, gaano siya kalakas? Chinyu. Nakakagulat ka talaga. Narinig din ang boses ni Blackie. May mga bakas ng dugo na umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Maliwanag, nanalo si Chinyu sa labanang ito. Bagamat hindi siya gaanong natamo, umasa si Chinyu sa kanyang sariling lakas upang talunin ang kapangyarihang ipinagkaloob ng 8 mas mataas. Pinunasan ni Blackie ang dugo sa gilid ng bibig niya at baka sa mukha niya ang malupit na ngiti.
Itinaas niya ang kanyang palad, at muling lumitaw ang kapangyarihang iyon. Ulit, damn. Magagamit ba talaga ito ni Blackie sa pangalawang pagkakataon? Paano ito haharapin ni Chinyu? Namumuo na naman ang kapangyarihang iyon sa kamay ni Blackie. Ibinuka niya ang kanyang bibig, lumabas ang isang bibig ng mapuputing ngipin, at ninisyan. Ang suntok mo ngayon lang ay nasaktan ako ng sobra, ngunit hindi ako naniniwala na magagamit mo ito sa pangalawang pagkakataon. Napangiti si Chinyu ng mapait. Nitong mga nakaraang araw ay pinag-iisipan niyang mabuti ang suntok na ito. Wala man lang siyang panahon para pangalanan ito. Ang suntok na ito ay likas na napakalakas, ngunit ang kahinaan nito ay isang beses lang ito makakatama. Tiyak na wala itong lakas na tumama sa pangalawang pagkakataon. Ang kapangyarihan ng isang martial saint ay talagang umaayon sa reputasyon nito. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu. Chinyu, bilisan mo at gamitin mo ang larawang iyon. Sigaw ng lalaking may bigot. Tinulyapan ni Chinyu ang lalaking may bigot. Huminga siya ng malalim at tumango. Ito ang tanging paraan. Bagamat walang gaanong tiwala si Chinyu sa larawang iyon, maaaring ito na lang ang pagkakataon ngayon. Sa hindi kalayuan, ang enerhiya sa kamay ni Blackie ay namumuo pa rin, at ang lupa ay dumadagandong. Chinyu, pumunta ka sa impyerno. Napuno ng kabaliwan ang mukha ni Blackie habang umuungal. Kasunod nito, marahas niyang ibinato ang kanyang palad kay Chinyu. Rumble. Ang puwersang ito ay muling pinilit na bumalik ang lahat. Sa pagtingin sa puwersang ito, nagngangalit si Chinyu. Inilabas niya ang painting ng babaeng nakamaskara. Sana magkaroon ng milagro, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Kasunod nito, mabangis na itinapon ni Chinyu ang pagpipinta na ito. Kabanata 767, ang mga tagapangalaga ay automatikong nabuhay na mag-uli. Ang larawang ito ay mukhang ordinaryo at walang kahit katiting na pagbabago sa espiritual na enerhiya. Hindi ito mukhang isang hindi makamundong espiritual na artifact. Ano ang bagay na ito? Nang makita ng lahat ang larawang ito, hindi nila napigil ang tumawa ng malakas. Nabaliw na ba si Chinyu? Gusto niyang gamitin itong piraso ng basag na papel para labanan ang kapangyarihan ng isang martial saint. Haha, ito ay dapat na isang desperadong pagtatangka. Ito ay simpleng kabaliwan. Ang mga panunuya sa paligid ay bumaha na parang tubig. Akala ng lahat ay baliw si Chinyu. Maging ang mukha ni Lola Chin ay nagpakita ng kakaibang ngiti. Maghintay at tingnan lamang. Tanging ang lalaking may bigot lang ang napangisi. Tinitigan niya ang larawan at ngumisi. Itong mga bobo, syempre hindi nila alam kung anong treasure ito. Ang kapangyarihan ng isang martial saint. Wala yon. Habang nagtatawanan ang lahat, biglang kumislap ang larawan na may kakaibang liwanag. Pagkatapos, ang mga alon ng nakakatakot at madilim na panloob na chi ay lumabas. Sa isang iglap, biglang bumaba ang temperatura sa paligid. Napakalamig noon. Anong nangyayari? Para sa isang sandali, ang lahat ay nagkaroon ng kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, ang itim na enerhiya sa kamay ni Blackie ay durog na at bumangga sa larawan. Sa instant ng banggaan, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang larawan ay kumislap ng liwanag at direktang nilamon ang itim na enerhiya. Ang sobrang marahas na enerhiyang ito ay hindi man lang nakapukaw ng kahit isang alon. Para itong isang piraso ng basag na bato na nahuhulog sa dagat, hindi kayang pukawin kahit isang alon. Ang mga alon ng sinaunang at simpleng aura ay kumalat mula sa larawan. Isang banal na baka ang gumala sa buong Qinggang Mountain. Ang panloob na chi na ito ay parang lakas ng isang emperador, na ginagawang hindi sinasadya ng mga tao na sambahin ito. Anong nangyayari? Napanganga ang lahat. Ano nga ba ang larawang iyon? Talagang kakaiba ito. Ang ekspresyon ni Blackie ay lubhang hindi magandang tingnan. Para siyang nabaliw, ang mga alon ng maningning na kapangyarihan ay sumambulat mula sa kanyang mga kamay, mabangis na humampas patungo sa larawan. Gayunpaman, ang lahat ng enerhiya ay madaling hinihigop ng larawan at wala ni katiting na ripple. Paano nangyari ito? Ang ekspresyon ni Blackie ay lubhang hindi magandang tingnan at ang kanyang katawan ay hindi napigil ang umatras ng 2 hakbang.
Paano nagkaroon ng ganoong kayamanan ang batang ito? Nanlaki din ang mga mata ni Lola Chin. Ang gayong kakaibang kayamanan ay hindi pa naririnig. Napatulala ang lahat, at ang lalaking may bigot lang ang paulit-ulit na nanunuya. Isang grupo ng mga idiot. Ito ang gamit ng babaeng nakamaskara. Gumisi ang lalaking may bigot. Kung maa-activate ni Chinyu ang pagpipinta na ito, hindi banggitin ang isang martial saint, kahit na ang isang mighty realm powerhouse ay kailangang mamatay. Medyo hindi natural din ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang painting na ito. Ang kapangyarihan ng isang martial saint ay talagang wala sa harapan nito. Munting bastard. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Lola Chin. Naglakas loob ka bang gumamit ng isang espiritual na artifact? Ito ay isang paglabag. Galit na sabi ni Lola Chin. Gumisi si Chinyu. Paglabag. Kung gayon, isang paglabag ba kung ang Heaven Swallow ang python na ito ay humiram ng kapangyarihan ng iba? Kalokohan. Tigaw ni Lola Chin. Anong ebidensya ang sasabihin mo na hiniram ni Blackie ang kapangyarihan ng iba? Gumisi si Chinyu. Ebidensya. Parang aso ko lang siyang binugbog. Bulag ka ba? Kung hindi siya humiram ng lakas ng iba, siya ay binugbog ko sa isang tumpok ng meat paste. Malungkot na sinabi ni Lola Chin, kalokohan. Little bastard, kapag hindi kita tinuruan ng leksyon, hinding-hindi ka magsisisi. Pagkatapos sabihin iyon, talagang tumalon si Lola Chin bago sumugod sa Chinyu ng may malalaking hakbang. Walang kahihiyang matandang bastard. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Chinyu na magmura ng malakas. Boom! Sa sandaling ito, isang kakaibang malakas na tunog ang biglang lumabas sa katawan ni Chinyu. Ang malakas na tunog na ito ay agad na naging sanhi ng pagsimangot ni Chinyu. Anong nangyayari? Tanong ni Chinyu na nakakunot ang noo. Boom! May isa pang malakas na tunog. This time, parang mas malakas pa ang tunog. Kahit si Lola Chin ay narinig ang kakaibang tunog na ito. Huminto siya at sumimangot. Anong tunog iyon? Boom! May isa pang malakas na tunog. This time, mas malakas pa ang tunog na halos umabot sa tenga ng lahat. Pitek. Kasunod nun, may sumabog na tunog. Pagkatapos, nakita nila ang maraming kayamanan na nahulog mula sa katawan ni Chinyu. Kabilang sa kanila ang tansong espada at ang kapangyarihan ng paglikha. Anong nangyayari? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Nagmamadali siyang sumigaw, lalaki na may bigot, iligpit ang mga bagay. Huwag kang mag-alala, ito ang aking espesyalidad. Ang lalaking may bigot ay ibinulong ang mga manggas nito at lumipad palabas na may haplos. Sa sandaling ito, napagtanto ni Chinyu na ang kanyang special magic artifact ay nabasag. Paano ito nangyari? Napakunot ng noo si Chinyu. Sa sandaling ito, isa pang kakaibang tunog ang nagmula sa special magic artifact. Pagkatapos, dalawang figure ang bumaril mula sa special magic artifact. At ang dalawang figurang ito ay walang iba kundi ang dalawang tagapag-alaga, si Burly at si Robust. Anong nangyayari? Nanlaki ang mga mata ni Chinyu. Sa pagtingin sa dalawang tagapag-alaga na nakatayo sa kanyang harapan, hindi napigilan ni Chinyu na malunok. Sinubukan niyang palabasin ang kanyang banal na pakiramdam para kontrolin ang dalawang tagapag-alaga na ito. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ni Chinyu na may mali. Ang kanyang banal na pakiramdam ay hindi makakonekta sa dalawang tagapag-alaga na ito. Ay hindi. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Bigla siyang may naisip. Ang dalawang tagapag-alaga na ito, ay nabuhay na mag-isa. Si Chinyu ay natakot. Naalala niya ang eksena noon sa Immortal Slaying Sect. Noon, ang dalawang tagapag-alaga na ito ay nabuhay na mag-isa at halos kitilin ang buhay ni Chinyu. Kung hindi dahil sa mga damit ng babaeng nakamaskara na pumipigil sa kanila, malamang na naging skeleton na si Chinyu ngayon. Sa sandaling ito, ang dalawang tagapag-alaga ay nagpapalabas ng mga alon ng presyon. Ang mga tagapag-alaga na nabuhay na mag-isa ay halatang mas makapangyarihan. Kung ikukumpara kay Chinyu, ang mga kasalukuyang tagapag-alaga ay hindi maisip na malakas. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tumingin si Chinyu sa paligid at sumigaw, lahat, tumakbo. Takbo.
Ngunit paano nila malalaman ang pagkaapurahan ng bagay na ito? Lalong hindi nila alam kung gaano kaitikot ang tagapag-alaga na ito. Ano, gusto mong aminin ang pagkatalo? Ngumisi si Yan Jinyaw. Kaya nga, huwag mo nang isipin na paalisin kami. Tama na yan. Gusto mo umalis tayo ngayon. Sa panaginip mo, hindi na makapaghintay si Chinyu. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang dalawang tagapag-alaga na ito. Sila ay nabuhay na mag-isa at wala sa ilalim ng kontrol ng sinuman. Sa madaling salita, aatake sila ng walang pinipili. Dahil sa kanilang mga mata, lahat ay kaaway. Hehe. Little Beastard? Inilabas mo ulit itong dalawang bangkay. Sabi ni Lola Chi na may masamang tono. Sa sandaling ito, hindi niya alam na ang dalawang bangkay na ito ay automatikong muling nabuhay. Akala niya ay kinokontrol sila ni Chinyu. Ang paggamit ng parehong paglipat ng 2 beses ay magiging walang silbi, hindi mo ba alam? Malakas na sigaw ni Lola Chin. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at hindi alam kung paano magpapaliwanag saglit. Kalimutan mo na, ikaw ang bahala. Napaatras si Chinyu ng 2 hakbang. Pinitik ni Lola Chin ang kanyang palad at isang sandata ng martial saint ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, dumating ako na may dalang sandata ng martial saint. Natatakot akong mawala ang epekto ng 2 bangkay mo. Sigaw ni Lola Chin. Kabanata 768, ang nakakatakot na tagapangalaga. Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura sa loob. Sa harap ng mga tagapangalaga, malamang na walang silbi ang sandata ng martial saint na ito. Talagang nagdala si Lola Chin ng sandata ng martial saint. Mukhang determinado siyang alisin si Chinyu. Nagtataka ako kung para saan ang 2 bangkay na ito na lumipad palabas sa katawan ni Chinyu. Masiglang nag-usap ang mga tao. Maliwanag, hindi nila napagtanto ang kasalukuyang mapanganib na sitwasyon. Bagamat nababalisa si Chinyu, wala siyang magagawa tungkol dito. Hinawakan ni Lola Chin ang sandata ng martial saint sa kanyang kamay. Malamig niyang tiningnan ang mga tagapangalaga at sumigaw, ngayon, dudurugin ko ang 2 bangkay na ito. Sinabayan ng galit na sigaw, pinaandar ni Lola Chin ang sandata ng martial saint sa kanyang kamay at sumugod patungo sa mga tagapangalaga. Malamig ang ekspresyon ng mga guardians. Nakaharap si Lola Chin, na humahanggo sa kanya, ang mga guardians ay nagtaas lamang ng kanyang ulo at tumingin sa ibabaw ng may mabangis na tingin. Pitek. Isang tingin lang iyon. Ang sandata ng martial saint sa kamay ni Lola Chin ay talagang nabasag. Ang katawan ni Lola Chin ay pinalipad. Ang kalahati ng kanyang katawan ay direktang nabasag sa tinadtad na karne, at kalahati na lamang ng kanyang katawan ang natitira. Isang masakit na daing ang pinakawalan ni Lola Chin mula sa kanyang bibig. Paano nangyari ito? Napatingin siya sa nabasag na sandata ng martial saint, at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, nahimete si Lola Chin. Natahimik ang eksena. Hinihingal ang lahat. Hindi nila alam ang nangyari. Alam lang nila na ang sandata ng martial saint ay biglang nabasag, at si Lola Chin ay biglang lumipad palabas. Anong nangyari? Yung 2 tao. Anong ginawa nila? Bakit nabasag ang sandata ng martial saint, at lumipad palabas si Lola Chin? Hindi ko alam. Lola Chin. Sa sandaling ito, biglang nagpakawala ng galit na dagindong si Blackie. Papatayin kita. Galit na dagindong ang pinakawala ni Blackie. Inilabas niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan at sumugod patungo sa mga tagapangalaga. Ang kapangyarihan ng isang martial saint ay pinakawalan sa sukdulan sa sandaling ito. Maliwanag, galit na galit si Blackie sa sandaling ito. Pagharap kay Blackie, na umaakay sa kanila, sa wakas ay kumilos ang mga guardians. Ang isa sa kanila ay dahan-daang nagtaas ng daliri at marahang pinitik iyon. Boom! Pinalipad si Blackie. Ang kanyang walang katulad na mabangis na katawan ay agad na nabasag. Sa sumunod na segundo, nawala si Blackie sa kanyang anyo ng tao at bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Dumura ng dugo si Blackie. Pagkatapos, kasunod ng mga yapot ni Lola Chin, nawalan siya ng malay.
Anong nangyayari? Nang makita ng lahat ang eksenang ito, sa wakas ay nakaramdam sila ng takot. Si Blackie, na nagtataglay ng kapangyarihan ng isang martial saint, ay pinalipad sa pamamagitan ng isang daliri. Ano ba ang bagay na iyon? Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at hindi maiwasang magmura, isang grupo ng mga tanga. Bakit hindi sila tumatakbo? Hinihintay ba nilang mamatay dito? Pagkatapos lamang silang paalalahanan ni Chinyu ay nag-react sila. Tumakbo. May sumigaw at tumakbo palayo. Napagtanto din ni Yan Jinyaw na may mali, at ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Ang dalawang bangkay na ito ay malamang na hindi kabilang sa panahong ito. Retreat. Malamig na sabi ni Yan Jinyaw. Ang lahat ay nagkalat na parang mga ibon at hayop, at naramdaman din sila ng mga tagapangalaga sa sandaling ito. Itinaas ng dalawa ang kanilang mga palad at bahagyang nagpisil. Ang espasyo sa harap ng lahat ay agad na nasira. Agad na naharang ang landas ng pagtakas ng lahat. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at binaluktot ang espasyo. Ano? Ano ba talaga ang mga taong ito? Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang hindi magandang tingnan. Sa pagkakataong ito, ang paggising ng mga tagapangalaga ay tila mas malakas kaysa sa nauna. Nako, ang dalawang taong ito ay hindi ang mga tao sa kasalukuyan. Kung hahayaan natin silang mabuhay, tiyak na sakuna ito. Isang seryosong ekspresyon ang ipinakita ng lalaking may bigot. Lumapit si Chinyu at nakasimangot. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mabilis na mag-isip ng paraan. Malamig na sinabi ng lalaking may bigot, kung hahayaan natin silang gawin ang anumang gusto nila, tiyak na masisira ang kasalukuyang lipunan. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabing, wala ka bang maraming paraan? Mabilis na mag-isip ng paraan. Kung hindi, natatakot akong maging makasalanan ako. Ang lalaking may bigot ay hindi maiwasang magmura, what the F*** can I do? Hindi mo ba nakikita kung gaano sila kalakas? Noon, sinabi ko sa iyo na huwag mo silang ilabas, ngunit hindi ka nakinig. Ngayon, tapos na. Isang bakas ng pagkakasala ang bumungad sa mukha ni Chinyu. Walang nag-aakala na biglang mabubuhay ang dalawang bangkay na ito. Dahil sa picture na yan. Biglang may naisip si Chinyu. Siguro dahil ginamit namin ang larawang iyon na naging dahilan upang muling mabuhay ang dalawang guardians na ito. Tumango rin ang lalaking may bigot at sinabing, tama. Madali silang anyayahan, ngunit mahirap ipadala sila. Kung gusto natin silang tanggalin ngayon, natatakot ako na magulo ito. Damn it! Ipaglalaban kita. Sa dami ng tao, tila hindi nakayanan ng isang tao ang takot at aktwal na sumugod sa mga tagapangalaga. Nakakabaliw ka. Nang makita ito, agad na nabalisa si Chinyu. Ito ay walang alinlangan na ikinagalit ng mga tagapangalaga. Kapag nagalit ang mga tagapangalaga, lahat ng naruroon ay mamamatay. Pagharap sa taong nanangil, hindi man lang siya nilingga ng mga tagapangalaga bago siya diretsyong ginawang meat paste. Tulad ng nahulaan ni Chinyu, ang pagkilos na ito ay lubos na nagpagalit sa mga tagapangalaga. Isang nakakatakot na hangarin sa pagpatay ang lumabas sa kanilang mga katawan. Ang layunin ng pagpatay ay tumago sa buong Qinggang Mountain, nagpapadala ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao. Hindi nakayanan ng isang tao ang layuning ito ng pagpatay at direktang isinabog sa isang madugong ambon. Maging sina Chinyu, Yan Jinyaw, ang lalaking may bigot, at ang iba pa ay nakaramdam ng kakulangan sa ginhawa. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Nag-aalalang sabi ni Chinyu. Ang lalaking may bigot ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabing, gamitin ang larawang iyon para subukang muli. Nagmamadaling ibinato ni Chinyu ang larawan sa mga tagapangalaga. Sa pagtingin sa larawang lumilipad, ang mga tagapangalaga ay malinaw na nagpakita ng isang pahiwatig ng kawalan ng pag-iisip. Ngunit sa loob lamang ng kalahating segundo, bumalik sila sa normal. Tapos na. Walang kwenta. Malaki ang pinagbago ng ekspresyon ni Chinyu. Mga damit. Nasaan ang mga damit? Nag-aalalang sabi ng lalaking may bigot. Nang marinig ito, nagmamadaling inilabas ni Chinyu ang damit ng babaeng nakamaskara. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito gumana. Sa pagkakataong ito, halatang mas malakas ang kamalayan ng mga tagapangalaga. Ay hindi.
Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang pangit. Kung ito ay magpapatuloy, hindi lamang lahat ng tao dito ay mamamatay, ang buong mundo ay malamang na humarap sa isang sakuna. Lalong tumindi ang pamatay na hangarin sa katawan ng mga Guardians. Inilibot nila ang kanilang mga tingin sa lahat, na para bang nakatingin sila sa isang bangkos ng mga langgam at halaman, nang walang kahit katiting na emosyon. Sa wakas, lumipat ang mga tagapangalaga. Ang kanilang mga kulay abong mata ay tumama sa lahat, na para bang hinahatulan nila ang lahat ng kamatayan. Gayunpaman, nang dumapo ang kanilang mga tingin kay Xiaoyu, huminto sila. Ang kanilang mga mag-aaral ay kumikislap na may matinding takot. Nanginginig ng husto ang kanilang mga katawan. Kabanata 769, Napakawalan Jia. Puno ng takot ang kanilang mga mata. Bahagyang nanginginig ang kanilang mga katawan. Sa isang maikling sandali, ang takot sa kanilang mga mukha ay lumakas. Sa susunod na segundo, lumakad ang mga Guardians. Nang makita ito ng mga tao sa paligid, natakot sila kaya nagkalat sila sa lahat ng direksyon at sumigaw ng paulit-ulit. Gayunpaman, ang mga tagapangalaga ay direktang dumating sa harap ni Xiaoyu. Kaagad pagkatapos, ang dalawang guardian ay lumuhad sa harap ni Xiaoyu na may plop. Makikita ang kanilang mga katawan na nanginginig, at ang kanilang mga ulo ay nakasubsob sa sobrang takot. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila maiwasang mapalunok. Anong nangyayari? Paanong lumuhad ang dalawang walang katulad na makapangyarihang guardian sa harap ng batang ito? Hindi napigilan ni Chinyu na ipakita ang gulat na ekspresyon. Ganoon talaga ang sinabi mo. Tinulyapan ni Chinyu ang lalaking may bigot at sinabi sa mahinang boses. Ang lalaking may bigot ay nagbuka ng kanyang mga kamay at bangulong, nakalimutan ko talaga siya. Sa sandaling ito, medyo matamlay ang tingin ni Xiaoyu. Napatingin siya sa dalawang guardian na nakaluhod sa kanyang harapan at hindi nagsalita ng matagal. Ilang sandali pa, itinaas ni Xiaoyu ang kanyang palad at inilagay ito sa kanilang mga noo. Sa sandaling ito nawala ng divine sense ang dalawang tagapag-alaga at bumagsak pabalik sa lupa, naging dalawang bangkay. Ano ba ang nangyayari? Ang mga tao sa paligid ay nasa estado pa rin ng pagkalito. Lumapit si Yan Jingyao at itinuro si Chinyu. Chinyu? Sino ba talaga itong batang babae na ito? Tsaka ano bang nangyayari sa dalawang bangkay na yan? Gumisi si Chinyu. May kinalaman ba ito sa iyo? Pinaikit ni Yan Jingyao ang kanyang mga mata at nginisyan. Huwag kang mag-alala, lalabas din sa huli ang katotohanan. Malapit nang kumalat ang bagay na ito. Tiyak na hindi uupo ang Jingdo Martial Arts Association. Nang marinig ito, agad na naramdaman ni Chinyu na may mali. Tulad ng sinabi ni Yan Jingyao, ang Jingdo Martial Arts Association ay tiyak na hindi uupo pagkatapos ng ganoong bagay. Natatakot ako na hindi ko talaga kayang itago ang sikretong ito. Napatingin si Chinyu kay Xiaoyu, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Tara na. Hindi masyadong inisip ni Chinyu ang bagay na ito. Iniligpit niya ang dalawang bangkay, hinayla si Xiaoyu, at inikat ang ulo para umalis. Ang mga tao sa paligid ay hindi nang ahas na pigilan siya, at sunod-sunod na gumawa ng paraan para sa kanya. Nagmamadali silang bumalik sa Martial Arts Academy. Yumuko si Chinyu sa harap ni Xiaoyu at nakasimangot na nagtanong, Xiaoyu, may nararamdaman ka bang discomfort? Umiling si Xiaoyu at sinabing, hindi ko alam kung ano ang nangyari ngayon. Parang, bigla akong nawala ng malay. Tinulyapan ni Chinyu ang lalaking may bigot at pagkatapos ay sinabing nakangiti, napakalaki ng kontribusyon mo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, natatakot ako na ang dugo ay umagos na parang ilog ngayon. Ang lalaking may bigot ay bumuulong sa gilid, natatakot ako na baka lalo siyang matakot sa hinaharap. Tumahimik ka. Pinandilatan ni Chinyu ang lalaking may bigot. Tuldok tuldok tuldok. Matapos maranasan ang mahusay na labanang ito, ang katawan ni Chinyu ay pagod na pagod. Nana may bigot, alagaan mong mabuti si Xiaoyu. Huwag hayaang kunin siya ng sinuman, babala ni Chinyu. Tumango ang lalaking may bigot at sinabing, huwag kang mag-alala. Napaungol si Chinyu at bumalik sa kanyang silid bago nakatulog ng mahimbing. Sa oras na ito, ang balita ng mga tagapangalaga ay kumalat na parang apoy.
Hindi lamang ito kumalat sa martial arts forum, ngunit kumalat din ito sa buong mundo ng martial arts. Halos madurog ang katawan ni Lola Chin at nakoma siya. Malamang na hindi siya gising sandali. Mas malala pa si Blackie. Ang transformation pill ay hindi epektibo, at muli siyang naging heaven swallow ang python. Nang si Chinyu ay mahimbing na natutulog. Biglang dinala ni Yan Jinyaw ang kanyang mga disipulo para bisitahin siya. Pinuksan ang pinto ng manor at si Yan Jinyaw ay nagyabang papasok kasama ang kanyang dalawang disipulo. Nasaan si Chinyu? Gusto ko siyang ipaglaban. Isang kabataan ang humakbang pasulong at malakas na bumungad. Ang lalaking may bigot ay hindi napigil ang magmura, wala ka bang kahihiyan? Si Chinyu ay kasalukuyang mahimbing na natutulog at walang oras na makipag-usap sa iyo. Magwala ka. Napangisi ang binata. Ano? Gusto ni Chinyu na maging duwag. Sige, kung hindi siya maglakas loob, aalis na ako. Walang hiya ka talaga. Paano kung ipaglalaban kita? Ang lalaking may bigot ay nagtaas ng manggas at sinabing, Oo. Ano ang kinalaman nito sa iyo? May balak ka bang ay bully ang mahihina? Sa oras na ito, namumukod tangi si Yan Jinyaw. Nang makita ito, mabilis na umatras ang lalaking may bigot. Pamuulong siya sa mahinang boses, Young Master Yan, hindi ka maaaring maging makapal ang balat. Sino ang tinutukoy mo? Agad na sumigaw ang alagad ni Yan Jinyaw. Ang lalaking may bigot ay nagmamadaling umatras ng 2 hakbang at nahihiyang ngumiti, bakit hindi kayo maghintay? Malapit nang magising si Chinyu. Teka. Hahaha. Bakit? Napakaingat ba ni Chinyu kapag nakikipag-away sa aking disipulo? Pinagtawanan ni Yan Jinyaw. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Xiaoyu. Aawayin kita, sabi niya sa binata. Bahagyang kumunat ang noo ni Yan Jinyaw nang makita niya si Xiaoyu. Nakita niya ang 2 guardian na nakaluhod sa harap ni Xiaoyu ng sarili niyang mga mata. Bukod dito, pinalipad siya ni Xiaoyu noong nakaraang pagkakataon. Hinahanap namin si Chinyu. Wala itong kinalaman sa iyo, malamig na sabi ni Yan Jinyaw. Sinabi ni Xiaoyu, ako ay disipulo ni Chinyu. Makatarungan lamang na lumaban ang mga alagad. Ibinuka ni Yan Jinyaw ang kanyang bibig. Magsasalita pa sana siya, hinampis siya ni Xiaoyu. Anong problema, Yan Jinyaw? Natatakot ka ba? Master, lalabanan ko siya. Medyo brat lang siya. Ang disipulo ni Yan Jinyaw ay nagtaas ng manggas at nagsabi. Inilabas ni Yan Jinyaw ang kanyang panloob na chi at sinubukang maramdaman ang panloob na chi ni Xiaoyu. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang lakas ni Xiaoyu. Isang bagong martial marquee. Nagtaas ng kilay si Yan Jinyaw at nagpakita ng malamig na ngiti. Ang kanyang disipulo ay nasa gitnang yugto ng martial marquee realm. Ang bawat maliit na kaharian ng martial marquee realm ay lubhang kakaiba. Bukod dito, ito ay isang malaking pagkakaiba sa realm. Okay. Napaatras si Yan Jinyaw. Kung manalo tayo, ito ay magpapatunay na ang mga disipulo ni Chinyu ay hindi sapat, walang pakialam na sabi ni Yan Jinyaw. Pagkasabi niyo ay ikinaway niya ang kanyang kamay at nag-utos na may mag-record ng video. Napakasimple ng layunin ni Yan Jinyaw. Ito ay upang palawakin ang kanyang kapangyarihan. Master, huwag kang mag-alala, ako. Boom! Bago pa matapos ng binata ang kanyang mga salita, sumuntok na si Xiaoyu. Ang tila ordinaryong suntok ay direktang nabasag ang ulo ng binata. Ang binata ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago ang kanyang ulo at banal na pakiramdam ay direktang nabasag. Tapos na. Pumalakpak si Xiaoyu at tumalikod para umalis. Natigilan ang lahat at walang malay na tumingin kay Yan Jinyaw. Si Yan Jinyaw ay natural na hindi na makayanan. Sumigaw siya, tumigil ka nga dyan. Ano? Napahinto si Xiaoyu sa kanyang kinatatayuan. Pinaikit ni Yan Jinyaw ang kanyang mga mata at sinabing, isang friendly spar lang, pero pinatay mo siya. Napakabisyo mo sa murang edad, hindi kita kayang buhayin. Young Master Yan, hindi ka ba masyadong lalayo? Nagmamadaling tumalon ang lalaking may bigot. Malamig na sinabi ni Yan Jinyaw, wala itong kinalaman sa iyo. Magwala ka. Pagkatapos sabihin niyon, iniunat ni Yan Jinyaw ang kanyang palad at muling hinawakan si Xiaoyu.
Sa pagkakataong ito, si Yan Jinyaw ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan. Malinaw na sinadya niyang patayin si Xiaoyu sa isang strike. Sa sandaling ito, isang gintong ilaw ang sumabog mula sa silid. Pagkatapos, isang gintong figure ang humawak ng gininto ang kamao at humarap kay Yan Jinyaw. Boom! Sa sandali ng banggaan, agad na umatras si Yan Jinyaw ng 2 hakbang. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo at nakita si Qin Yu na nakatayo sa harap ni Xiaoyu. Ano? Nambubuli ka ba sa mga tao? Yan Jinyaw? Walang hiya ka talaga, malamig na sabi ni Qin Yu. Kabanata 770, umalis si Xiaoyu. Naging pangit ang ekspresyon ni Yan Jinyaw nang makita niya si Qin Yu. Malamig niyang sinabi, Qin Yu, pinatay ng batang babaeng ito ang isa sa aking mga disipulo. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Gusto mo ng paliwanag? Sige, ibibigay ko sayo. Gumisi si Qin Yu. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang kumislap ang isang gintong liwanag. Pagkatapos, ang ulo ng disipulo ni Yan Jinyaw ay nabasag ng isang sampal. Ito ang paliwanag na ibinigay ko sa iyo. Nasiyahan ka ba? Malamig na tanong ni Qin Yu. Agad na nanlaki ang mga mata ni Yan Jinyaw. Buong mukha niya ang galit. Qin Yu, hindi ka ba masyadong lalayo? Malamig na sabi ni Yan Jinyaw. Gumisi si Qin Yu at sinabing, ikaw ang nagdala sa mga tao para maghanap ng gulo, kaya karapat-dapat siyang sampelan hanggang sa mamatay ni Xiaoyu. Bilang amo mo, ikaw mismo ang gumawa ng hakbang. Dahil napakawalan mo, bakit kita bibigyan ng kahit anong mukha? Ibinabalik ko lang ang pabor. Agad na nagalit si Yan Jinyaw at sinabing, puno ka ng kalokohan. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, makakalimutan mong lumabas sa pintong ito. Pumakbang pasulong si Qin Yu, at lumitaw ang isang gintong liwanag. Yan Jinyaw, kung gusto mong pumili ng laban, sasamahan kita. Ang pagmamataas ni Qin Yu ay tumataas, at ang kanyang hindi matatalo na poster ay ganap na ipinakita. Ang katawan ni Yan Jinyaw ay sumabog din na may mga sinag ng liwanag, at ang panloob na chi ng magkabilang panig ay agad na bumuo ng vortex. Sa sandaling ito, biglang binawi ni Yan Jinyaw ang kanyang panloob na chi. Malamig niyang tiningnan si Qin Yu at sinabing, tiyak na magkakaroon ng labanan sa pagitan mo at ako, ngunit hindi ngayon. Hahayaan kitang mabuhay ng ilang araw pa. Pagkasabi nito, tumalikod si Yan Jinyaw at umalis. Hindi siya pinigilan ni Qin Yu. Hindi pa nakaka-recover ang kanyang katawan sa sukdulan nito. Kung umatake siya, baka hindi siya ang kakampi ni Yan Jinyaw. Pagkaalis niya, tumingin si Qin Yu kay Xiaoyu at kumunat ang noo. Kumusta ka na? Nasaktan ka ba? Umiling si Xiaoyu at sinabing, hindi. Ang lalaking may bigot ay nahihiyang ngumiti at sinabing, Xiaoyu, kung saan, ang iyong pag-atake ngayon ay talagang napakabangis. Hindi na kailangang kitilin ang buhay ng isang tao ng ganon-ganon lang. Obvious naman, sa punto de vista ng lalaking may bigot, nagsimulang magpakita ang ugali ng babaeng nakamaskara. Kung siya ay pinapayagan na bumuo, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Si Qin Yu, sa kabilang banda, ay may ibang saloobin. Tinapot niya ang ulo ni Xiaoyu at sinabing, okay lang. Siya ang nagsimula. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Okay. Tumango si Xiaoyu at hindi na nagsalita pa. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Xiaoyu, plano kong umalis sa loob ng ilang oras. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Umalis. Saan ka pupunta? Sinabi ni Xiaoyu, hindi ko rin alam, pero pakiramdam ko ay oras na para umalis ako. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig para magsabi ng isang bagay para pigilan siya. Ngunit hindi niya maiwasang isipin ang paghaharap nilang dalawa sa Immortal Slaying Sect. Okay. Pumayag si Qin Yu sa unang pagkakataon. Qin Yu? Ikaw? Ang lalaking may bigot ay nabigla. Hindi niya inaasahan na papayag si Qin Yu. Inabot ni Qin Yu at pinutol ang lalaking may bigot. Tumingin siya kay Xiaoyu at nagpatuloy, pero kailangan mo akong hintayin ng 2 araw. Okay. Tumango si Xiaoyu. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Xiaoyu at bumalik sa kanyang silid. Qin Yu, paano ka papayag sa kanya?
Hindi mo ba alam na siya ay isang lubhang mapanganib na tao? Kung wala siya sa ilalim ng iyong ilong, walang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin. Nag-aalalang sabi ng lalaking may bigot. Tinulyapan ni Chinyu ang lalaking may bigot at sinabing, sa tingin mo ba kahit na natili ako sa tabi ko, mapipigilan ko siyang lumaki? Ibinuko ng lalaking may bigot ang kanyang bibig at biglang natahimik. Tama yan. Hanggat hindi namatay si Xiaoyu, sandali na lang at siya na ang babaeng nakamaskara. Tsaka na-expose na yung nangyari last time. Ang Jingdo Martial Arts Association ay hindi basta-basta uupo. Sa kanilang kalikasan, malamang nakukunin nila si Xiaoyu, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Ang pagpapaalis sa kanya ay maaaring isang mas mahusay na pagpipilian. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa ang lalaking may bigot. Pagkatapos, umalis si Chinyu sa Martial Arts Academy. Lumabas siya para bumili ng ilang dekalidad na jade pendants at itinurok ang kanyang divine sense sa mga iyon. Pagkaraan ng 2 buong araw, sa wakas ay nabuo ang jade pendant na ito. Xiaoyu, dalhin mo itong jade pendant. Huwag mo itong tanggalin kahit saglit. Kung nasa panganib ka, mahahanap kita kaagad, sabi ni Chinyu. Kinuha ni Xiaoyu ang jade pendant at tumango. Okay. Pagkatapos kunin ang jade pendant, nagpaalam si Xiaoyu kay Chinyu at sa lalaking may bigot bago umalis sa Jingdo Martial Arts Academy. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Xiaoyu, biglang nakaramdam si Chinyu ng pag-aatubili na makipaghiwalay sa kanya. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na pagkikita natin, mahinang ungol ni Chinyu. Tuldok tuldok tuldok. 3 buong araw na ang nakalipas mula noong huling malaking labanan. Sa 3 araw na ito, hindi pa rin nagigising si Lola Chin. Bagamat ginawa ng Jingdo Martial Arts Association ang lahat ng makakaya upang maibalik ang kanyang katawan, hindi pa rin ganap na nakaka-recover ang kanyang katawan. Si Chinyu ay maaaring ituring na nakakuha ng ilang araw ng pahinga. Habang nakaupo siya sa kwarto, hindi niya maiwasang maalala ang eksena ng malaking labanan kay Blackie. Ang kapangyarihan ng isang martial saint, sa aking kasalukuyang kaharian, wala na talaga akong magagawa, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ang kapangyarihan ng isang martial saint ay walang kapantay. Para sa isang martial marquis, ito ay isang pag-iral na maaaring dumurog sa kanya. Isa ng himala para kay Chinyu ang makaligtas. Dahil walang resulta mula sa nakaraang labanan, magkakabisa ba ang makalangit na aklat ng tagapag-alaga? Tiningnan ni Chinyu ang lalaking may bigot at nagtanong. Ang lalaking may bigot ay umiling at sinabing, syempre hindi. Kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, sa madaling salita, hindi nakapakipakinabang ang makalangit na guardian book. Hindi. Umiling ang lalaking may bigot. Sa huling pagkakataon, walang nanalo, kaya automatiko itong ipagpapaliban sa susunod na laban, paliwanag ng lalaking may bigot. Tumango si Chinyu. Ayon sa impormasyon ni Zia Hang, si Lola Chin ay mangangailangan ng hindi bababa sa kalahating buwan para gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Para kay Chinyu, ang kalahating buwang ito ay napakahalaga. Dapat makaisip ako ng paraan para harapin ang kapangyarihan ng kanyang martial saint, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kung hindi, tiyak na matatalo si Chinyu sa susunod na pag-aaway nila. Kasabay nito, ang Jingdo Martial Arts Association ay nasa gitna ng isang pulong. Muling lumitaw sa meeting room ang 8 matataas na opisyal. Sa pagkakataong ito, ang taong lumahok ay hindi si Lola Chin, kundi si Zia Hang. Sa malaking screen sa meeting room, may nagpe-play na video. Ang video na ito ay ang eksena ng labanan ni Chinyu at Blackie noong araw na iyon. Bagamat medyo malabo ang imahe, halos nakikita pa rin ng isa ang balangkas. Ano ang galaw niya? Kaya niyang labanan ang kapangyarihan ng isang martial saint. Malamig na tanong ng isang higher up. Sa loob ng martial marquis realm, si Chinyu lang ang makakalaban sa kapangyarihan ng isang martial saint. Manam, kayang labanan ng batang ito ang kapangyarihan ng isang martial saint sa martial marquis realm. Yung future niya. I don't dare to imagine it. Mukhang tama ang hula. Baka maging martial saint talaga ang batang ito. Kapag dumating ang oras na iyon, ito ay magiging mahirap.
Si Ziyahang ay tahimik na nakaupo sa gilid habang nakikinig sa mga salita ng 8 nakatataas. Hindi ba dapat nating gawin ang mga kinakailangang hakbang? Malamig na sabi ng isang higher up.